Okay, good morning po sa ating pong lahat. Pasensya na po kayo, nakapolo po ako. Kanina po ay naka-long sleeve po ako sa necktie. Nabutan po ako ng malakas na ulan. Isa po ito sa ginampan ng tungkulin ko po na maaraw, umulan, ako po ay paparito po. Kaya pati po kaluluwa ko nabasa kanina. Ngayon po sa kaba, natuyo na yung pantalong ko. At salamat po sa Panginoon at minabuti niya po, ako ay naparito. Alam niyo po ay hindi pa po ako pastor, worker pa lang po ako sa Leonardo. Ang inyo pong pastor ay pinagilingkuran ko na po. Madalas po sila sa amin. At dito po sa pulpito niya ay hindi po ako worthy para dito. Tayo po mga tumatayo dito sa harap ay hindi po tayo karapat-dapat sa pulpito po ni Pastor Peldi, Pero salamat po sa tiwala na binibigay po niya sa atin para paggamit po yung kanya pong pulpito para maging tungtungan po ng salita po ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa kanya pong eklesiya, sa Great Shepherd po, at sa inyo pong pastor at sa kanyang pamilya. Ang laki po ng puso niyo sa mission. Ang church ay mission-minded. Kaya po, generous ang church nyo, kayo, ay ganoon din po kasi ang inyong pinuno, ang inyong pong pastor. Nakaka-challenge at nakaka-encourage po. Every time na in Sunday, nakikita ko po yung post ay nakakatuwa sapagkat merong mga nagmamahal na mga local missionary po dito. At bihira po yun. Bihira po yun. Kaya nakaka-encourage at hamon po yung inyo pong iglesia na ginagawa sa inyong pagsusuporta, pag-aalaga, pagmamahal sa mga pastor. Kung nagagawa niyo po sa iba yan, mas gawin niyo po sa pastor niyo po. Na mahalin, suportahan, at paglingkuran. So lahat po ng inyong ginagawa, hindi po sayang. Lahat po ng inyong sakripisyo, lahat po ng inyong pagpapagal, hindi po nawawala ng kabuluhan po lahat yan. Kaya tuloy niyo lang po yan. At kasama niyo po yung Panginoon. Mahalin niyo po yung gawain, mahalin niyo po ang inyong pastor at kanyang pamilya, lalo po kayong pagpapalain ng ating Panginoon. Kaya tayo po lahat ay tumayo. By the way, ako po si Pastor Dante. Dante Reyes Manson, from San Leonardo po, pero napunta po ako ng General Tinio. At ako po ay maglilimang taon na po roon sa General Tinio. Mabilis yung panahon. At alam niyo po ako bata pa lang ay gusto ko na pong sumasama palagi kay Pastor Lee. Dito na pumunta. Ngayon po ay ako naman po ay gagamitin ng Panginoon para ibahagi po yung kanya pong salita. So sa ating pong panimula, tayo po ay mag-aral po ng salita po ng Panginoon. Pero bago po lahat, okay lang po alam ko muna yung mga Opo. Sige po, upo muna po kayo. Practice lang, baka mangalay kayo. Okay, ito po, gusto ko pong ipakita po sa inyo yung ginagawa po ng Panginoon doon sa ating pong eklesiya, sa kanya pong gawain. So, ang Great Shepherd po ay hindi po iba po doon sa Hilltop Baptist Church. Kaya po, anumang po mga achievements o yung mga nangyayari doon, ay bahagi po kayo doon. So, ito po ang church mission. So, ito po yung ginagawa ng Panginoon. Yan po yung una, alam naman po natin, Pastor June po ay kinuha ng Panginoon. At ito po ay nagtuloy-tuloy po in 2021. So, ang church po ay from the scratch, nagsimula po sa wala, nagsimula sa umpisa, nangarap, hanggang sa yan na po yung mga nangyayari. Ayan na po siya ngayon, yung bahay po ng manggagawa po doon sa ating pong simbahan. Ayan po yung mga ginagawa. Alam niyo po, yung mga gumagawa po diyan ay mga membro lang din po. Kami po ay nagpo-construction, lahat po ng design sa church. Ako po ay nagpipintura, nag-electric. Si Pastor po, electrical engineer. Ako po ang mga gumagawa po doon. Kasama yung mga kabataan, kasama po yung mga men. Ayan po kami, inaabot po kami ng hating gabi, mag-simento. Yan po yung harapan ng kapilya. Yan na po siya ngayon. Paunti-unti ay naayos po sa biyaya po ng Panginoon. And then sumunod naman po ay
CR. Yan po kasi yung wala kami. CR, kaya po nangarap kami, sumikap po kami, at yun po, biniyayaan po ng Panginoon. Yan na po siya ngayon. So, yan na po yung mga ongoing na ginagawa po namin. Ngayon naman po, ito po yung aming proyekto. Alam niyo po kasi sa amin ay mataas yung lupa. Kaya po para magkatubig lang kami, ay iigib pa po kami para dalhin po sa kapilya. Yung poso po sa likod ay mahina, malabo, kaya po ngayon, ayan po ang aming pinapangarap. Sa biyaya ng Panginoon ay sasakotoparan na po. Ayan po yung mga ito naman po yung mga outreaches. Ito po yung unang area po namin, Area 1. Ang ginagawa po namin dyan, lilibot po kami sa mga bata, tuturo po kami. At the same time, kasama po dyan yung mga nanay, mga tatay, mga kabataan, hahanap po kami ng mga masasharean po ng salita ng Panginoon. Yan po yung Area 1. Sunod po, Area 2. Iba-ibang lugar po sila. Padolina, yan naman po ay Gulod, Medicare. Yan po yung Area 2. Same lang din po siya, same lang din po ng ginagawa namin. Na kami magtuturo ng bata, magbibisitation, at magbabahagi ng salita ng Panginoon. And then Area 3, yan din po ay ibang bahagi rin po ng lugar. Yan din po ay ganoon din po yung aming ginagawa. Area 4, ayan po, nakikita niyo po yung mga bata, yung mga, di na po nasama dyan yung mga nanay na pinupuntahan at binibisita. Yan po yung mga na-autisya namin, kaya po yung buong linggo po namin na yan, wala pong pahinga. Everyday pong lumalabas, nag-outreach, nagba-Bible study, nag-visitation. Area 5. Ayan naman po yung Area 5 po na outreaches. Ganon din po yung ginagawa po natin dyan. And then Area 6. Ibang lugar din po yan. Iba't ibang mga barangay po yan, iba't ibang lugar na malapit po doon sa iglesia po ng Panginoon. And then ito po yung outreaches na bago po namin. Ayan po, Area 7. Ito po yung new outreach po na binuksan ng Panginoon sa lugar po ng San Pedro. Ayan naman po, ito naman po yung mga Bible study namin. Every Friday, after ng visitation, ito po, meron po kami Bible study. And then ito po yung Sunday afternoon na outreach po. Kasama po dyan yung mga nanay, Bible study. At ganoon din po, lilipat lang kami ng ibang barangay at para naman po mag-outreach, mag-Bible study. At alam niyo po, yung Piedmont College of Theology, napakalaki po natutulungan yan. Yung mga pastor po na mga hindi na-recognize noon, ay nare-recognize po sa pamamagitan po ng PTC. Sa pamumuna po ng ating pastor at kay Ma'am Ningningan po sa inyo pong church. Ako din po doon po ako graduate. Piedmont College of Theology. Kaya salamat sa Panginoon at ito po ay sinisikap namin. Every Wednesday, Thursday po ay meron po kaming mga class na ginagawa para mas ma-enhance po yung bawat isa. May equip po kapag kami po ay lumalabas. So yan po yung klase namin. After po namin ng outreach, diretso po kami ng church para mag-klase po. Turuan po namin sila magbahagi ng salita ng Panginoon, yung mga ma-encounter nila, mga lesson. And then, Thursday naman po, yun po yung prayer meeting namin. Ito naman po yung mga soul winning program. Hindi lang po ako ang lumalabas, lahat po ng mga kabataan. Kasi ang statistic po ng church ay 90% ay hindi po marunong mag-soul winning. Kaya kailangan lunasan po natin yung sakit po na yon. Kaya ang meron po kaming lifetime program, Akay Ko Para Kay Kristo. Kapamilya ko, katrabaho ko, kaklase ko, kapitbahay ko, kaibigan ko, lahat akay ko yan para kay Kristo. Akay ko para sa Panginoon. So yan po yung programa. Kaya mula kabataan, kasi ang pastor po wala naman na sa school. So, sino yung mga nandyan? Ikaw na nandyan na mananampalataya, ikaw yung gagamitin ng Panginoon. Sa trabaho, kapitbahay, sa tahanan mo, tayo po yung gagamitin ng Panginoon. Kaya po yan, yung mga soul winning ay marami pong gumagawa, mga kabataan. Kaya yung mga klase po namin, doon po namin idinedemo, nagde-demo sila. Kaya sabi ko, tuloy lang natin to kasi sila Pastor Ferdy ay talagang nire-recognize nila kapag ang church ay
ay nagsisikap na mga humayo, nagsisikap na mag-aral, ay nire-recognize po ng Piedmont. Yun po yung maganda sa Piedmont. Ano po? Ibig sabihin, alam natin ang ginagawa natin, hindi isa walang kabuluhan, bagkus nire-recognize pa. Ano po, maganda naman po yung ginagawa natin, pero minsan kasi yung tao, tumitingin po sa diploma, sa papel. Ano po, na hinahanapan. Kaya napakalaking bagay po ng inyong ginagawa sa pamumuno po ng ating pong pastor. So, pwede na po ka magsimula. Ano po? Pwede na po nga mag-start. Sige po. So, ako po muna ay magpapakilala. Simulan ko po dito. Every time po na ako po ay magpipreach sa ibang mga simbahan, ay ito po lagi ang aking pamagat. Ang dancing ako. Dante po ang aking pangalan. Ang dancing ako, A Story of God's Transforming Grace. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone be in Christ is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Yung dating buhay natin ay lumipas na. At pinalitan ng Panginoon ng bago. Step by step, transformation, on process, lahat ng transformation na pagbabago na ginagawa sa atin ng Panginoon. So, bago po ako makakilala sa Panginoon, a dark past surpassed. My love before receiving Christ. Ako po ay dating isang dancer. Isang banda. Ano po? Kaya po mapapansin nyo, buong katawan ko po, puro po ito tattoo. Puro po tattoo ito dahil 12 years old pa lang po, umiinom na ako. Naninigal din ako. At gumagamit po ako ng pinagbabawal na gamot. Marijuana. Baka gusto nyo po. Yak lang po. In fact, yung dalawang kapatid ko pa nakulong na sa drugs. Ako po sana yung pangatlo. 12 years old pa lang po ako, ay nagmusiko na po ako, pinasok ako ng tatay ko sa banda, dahil ang pangarap po ng tatay ko ay maging Navy band. Kaya po, marunong po ako magturoto. Alam niyo po, tatay ko ay nagpapakahirap sa buhay. Para po mabilan niya ako ng instrumento. Alam niyo po yung ginawa ko doon dahil wala akong pambisyon. Binenta ko po yung instrumento bilhin ng tatay ko. Kaya galit na galit po sa akin noon, winasa ko yung pangarap ng tatay ko. Pati yung mga magulang ko, kapatid ko, lagi po kami nag-away, minumura ko po. Actually, si ma'am, dati mahilig mag-ganon yan eh. Si Ma'am Gonzales po. Ako po ay taga San Bartolome. Apo. Naging estudyante niyo po ako. Hindi niya siguro. Kasi pag magpapasok, noon pa, pagpapasok, mahilig po siyang mag-ganon. Na isa po ako sa na-ganon. Pero ngayon, salamat dahil nakasama na si ma'am. Po. Yun po yung, kapatid po ako ni Kapitan Greg Manson. Po sa San Bartolome. So, kilala po ako doon na ako po ay, tawag po nila sa akin ng batang demonyo. Kahit po sa school. Po. So, yun po yung buhay ko. Dancer ako, banda po ako, at gumagamit po ako ng pinagbabawal na gamot. Bisyo, lahat po ng bisyo ay natikman ko. Solvent, marijuana, drugs ay nagbebenta po kami. Pero dumating po yung pagkakataon na nawalan po yan ng hangganan. Hanggang sa, nung July 16, 2014, isang Bible study po, na nandun po sila Pastor Neil Paras po. Nakita ko po siya doon, at nagba-Bible study sila. Ayaw ko po pumunta doon. Kasi tuwing nakakita ko nakapal na nakapolo, naasiwa po ako. Kasi pag dancer ka, formado ka, tingnan niyo po yung mga kwintas ko dyan, nakasando ako, labas yung mga tattoo. Halos boy po itong tattoo. Dito. Yan po yung aking, saka po dito, tattoo. Ibig sabihin, marka po ng aking nakaraan. Hanggang sa, sila Pastor Neil ay nagba-Bible study, yung mga taga sa amin. Ayoko po pumunta doon. Kasi hindi naman, nagsisimba lang ako noon para makipag-date lang. Tapos makipag-away. Simbang tabi lang po kami noon. Pero dumating yung time na ako po ay nakapakinig ng salita ng Diyos hanggang naituro po sa akin yung kaligtasan na ang tao ay kailangan makilala po niya ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos tagapagligtas ng kanyang buhay. So doon, na kahit hindi tayo kamahal-mahal, minahal tayo ng Panginoon. So doon po nagsimula yung makilala ko po yung Panginoon hanggang sa iniiwan po ako ng mga kaibigan ko noon. Kasi ako po yung luko-luko sa amin ng mga kaibigan ko. Hanggang sa dumating na out of 20, ako lang po natirang mag-isa. Hanggang sa nag-work po ako doon kila Pastor Neil. Ayan po, naglikod po ako sa simbahan, sa San Leonardo. Hanggang sa tuloy-tuloy na po. At ngayon po ako po ay isang pastor na. Po.
Isang pastor na sa Hilltop Baptist Church, my life when I accepted the Lord. Ano po? So mula zero hanggang sa niligtas ng Panginoon, ngayon ay ginagamit na po ng Panginoon. So ang dating ako, a story of transforming grace. Can you imagine? Kung lahat po tayo ay magbabahagi ng mabuting balita ng Panginoong Jesucristo, baka mamaya yung mababahagian mo, maging isang manggagawa. Baka mamaya maging isang misyonaryo. Baka maging Bible unan, baka maging worker. Kaya huwag po natin palagpasin na makapagbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoong Jesucristo. Di pa po tapos. Ayan. Ayan po. So ayan, the power of gospel. Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Alam niyo po, ito po yung testimony ni Apostle Paul na kung paano po niya binigyan diin na ang gospel ay ito yung kapangyarihan ng Panginoon. In Romans chapter 1, verse 16, sabi diyan, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek." Alam niyo po kung bakit in-emphasize ni Apostle Paul na bakit hindi niya ikinakahiya yung Ebanghelyo. Bakit hindi niya kinakaya yung kaligtasan na natanggap niya sa Panginoon? Sapagat ito po yung bumago sa buhay ni Apostle Paul. Si Apostle Paul po ay, sabi ng Biblia, kung meron mang pinakamakasalanan, si Apostle Paul na yon. Lahat ng bagay ay nagagawa ni Apostle Paul. But even sa pumatay ng mga mananampalataya ay ginagawa po niya yan. Kaya sabi niya, in verse 16, sabi niya, hindi ko kinakaya yung Ebanghelyo. Bakit? Sapagat ito yung kapangyarihan ng Diyos. So makikita po natin dito kung bakit gano'n na lamang yung tapang ni Apostle Paul na ipahayag ito. Kasi yung Ebanghelyo po, yung gospel, ito po yung bumago sa kanyang buhay. Yung gospel, ito yung nagligtas sa kanya. Yung gospel, ito yung na nagbigay ng pag-asa sa kanya. Ito yung nagbigay ng kapayapaan sa kanya. Ito yung nagbigay ng buhay na walang hanggan sa kanya. Kaya bakit kayo kakahiya yung gospel? Ganon din po tayo. Kung ano po yung tinanggap natin na kabutihan ng Diyos, na alam po natin na tayo makasalanan, na tayo pupunta sa apoy ng impyerno, pero binigyan po tayo ng kaligtasan ng Panginoon. Yung tinanggap mo na yan, huwag mo ikahiya, ibahagi mo. Kagaya ni Apostle Paul, huwag mo ikahiya, sapagkat sa gospel na yan, alam niyo po, ako po, every time na may makakatagpo ako, dati naiiya po ako eh. Ngayon, nung naintindihan ko po siya ng naintindihan, kahit sino po yung makaharap ko, ay binabahagyan ko po ng salita ng Diyos. Kasi wala naman po dapat ikahiya na ibahagi si Kristo. Ano po, wala tayong dapat na ikahiya po niyan. Yan po yung meron tayo. Yan lang yung meron tayo na tanging yaman natin na maibabahagi po natin sa kanila. So, tingnan po natin, what is gospel? Ano po ba yung gospel? Ano po, according to Corinthians, the gospel is the good news, mabuting balita. Mabuting balita. Kaya po yung mabuting balita na yan, hawak-hawak mo yan. Kaya wag mo pong ikahiya. The gospel is the good news of Jesus Christ, His death for our sin, burial, and resurrection. Ano po? So the Great Commission, our mandate. Ito po yung pangunahing ibinigay po sa atin ng Panginoon. Yung mission na tungkulin na dapat nating gampanan, na inatas po sa ating lahat. So the Great Commission is not a suggestion. Ano po, hindi ito, sabi po dyan, basahin po muna natin in Matthew chapter 28, verse 19 and 20. "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost." Verse 20. At kasama na, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So the Great Commission is our mandate. Ito pong Great Commission is a form of command. At doon po siya sa anyong utos ng Panginoon. Ito po ay duty natin, responsibility natin, at meron po tayo dito accountability. Sabi ng Panginoon, "Go ye therefore
Ibig sabihin, hindi lamang po ang ating pastor, hindi lamang po ang iilan, kundi lahat po tayo nakatanggap ng mabuting balita, tayo po ay dapat humayo, tayo po dapat magbahagi ng mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. So the Great Commission, our mandate, Jesus commands every believer to go. Lahat po tayo inutusan. Nasa paaralan ka man, nasa trabaho ka man, nasa kapitbahay ka man, sa pamilya mo, o nasaan ka man lugar, inutusan ka ng Diyos na magbahagi ng Kanyang salita. Go, teach, baptize, and make disciples. So the Great Commission is not a suggestion, it's a divine assignment. Ano po ito ay banal na utos po na binigay sa atin ng Panginoon. The primary assignment of a Christian is soul winning. Ito po yung primary assignment po natin. Nung Panginoong Jesucristo ay nung nag-alay ng buhay, bakit po naparito ang Panginoong Jesucristo? Para hanapin yung nawala. Alam niyo po ba, isa tayo doon sa mga nawala ng tagpuan ng Panginoon. Isa tayo doon sa nakaranas ng buhay, sakripisyo na inalay ng Panginoong Jesucristo. Na tinanggap natin at sinampalatayanan natin. The primary assignment of a Christian is soul winning. Ano ang pangunahing tungkulin? Ay mag-akay ng kaluluwa. Yan po yung pangunahing tungkulin natin. Baka mamaya hindi na natin nagagampanan. Baka nahihiya ka mag-imbita ng kaibigan mo, ng kaklase mo sa bahay-sambahan. Gampanan po natin yung assignment na tungkulin natin ay binigay sa atin ng Panginoon. Because soul winning is the heartbeat of God. Yan po yung tibok ng puso ng Panginoon. Paano ba natin maluluwalhati yung Panginoon? Glorifying God by reaching the lost. Niluluwalhati po natin yung Panginoon kapag inaabot po natin yung mga kaluluwa at nilalapit po natin sa Kanya. Gusto niyo po ba natin mabigyan ng kaluwalhatian yung Panginoon? Gawin po natin yung assignment natin. Dapat, let's say, sabihin natin, kuwari 60 tayo dito, 70. Yung 70 na yan, pag ginawa mo yung assignment mo, nag-aya ka ng isa, yung multiplication next week ilan? 140. Posible po ba ito? Yes. Kung gagawin mo yung assignment mo. Amen? Sana next year yung upuan na yan madagdagan pa. Kung gagawin natin yung assignment po natin. Soul winning is the heartbeat of God. So ito po ay two major emphasis in this our subject or in this study. Una, non-participation in gospel mission is a serious offense. Pag hindi po tayo nagpa-participate, hindi po tayo nakikilahok, hindi po tayo nakikibahagi sa mission ng pagbabahagi ng Ebanghelyo, tayo po ay nagkakasala. Pastor, bakit? Ito po ay utos ng Panginoon. Kaya nga po yung Matthew 28, 18-20, andun po sa saan yung utos ng Panginoon. It's a form of command. Ito ay duty natin, responsibility natin, at meron po tayo dyan accountability. Kaya kapag hindi tayo nakikilahok, hindi tayo nagpa-participate, nagkakasala po tayo. Non-participation in gospel mission is a serious offense. Many Christians today are not actively engaged in spreading the gospel. Marami sa atin, even in our church, doon po sa Papaya, ay lagi ko po silang pinapalalahanan na hindi active sa soul winning. Kung bakit tayo po iniligtas ng Panginoon para ipakilala rin naman po siya. Yun yung main design ng buhay po natin. Not only maging seat warmer lang tayo dyan sa upuan. Tayo tinawag ng Panginoon para ipakilala ang Panginoong Jesucristo. Maluwalhati siya sa pamamagitan ng buhay mo. Yung main design, main purpose po ng buhay natin is to glorify God. Glorifying God by reaching the lost. Naluluwalhati po natin yung Panginoon. So this obedience lead to lost opportunities and souls unreached. Alam niyo po yung pagiging hindi natin active at hindi natin paggawa sa assignment na ginagampanan natin. Nasasayang po yung mga opportunities ng mga taong dapat mailapit natin sa Panginoon. Yung mga taong dapat maabot natin, nasasayang po. Kasi hindi natin ginagawa yung assignment natin. Sana, sa susunod na pagpasok po, bukas, may mga klase ka, mahabagihan mo ng salita ng Diyos, yung mga katrabaho mo, kapitbahay mo, mabahagi mo, yung kaligtasan.
na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. So soul winning. Kailangan po natin yan. Kung hindi po tayo nakapagbabahagi ng salita ng Diyos, gampanan po natin. Ang dami po natin. Kung lahat tayo ay magtutulong-tulong, lahat tayo ay magsisikap para ipangaral ang Panginoon, lalago po ang gawain ng Panginoon. Kapag po ang church ay nawala na yung passion sa soul winning, ang church po magsisimula ng bumagsak ng mata. Yan po kasi yung primary assignment na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Huwag lang si pastor. Kasi pag si pastor lang, pwede lang mag-isa, mabigat po ang laban. Pero kapag lahat tayo sama-sama, madali po. Madaling magtrabaho. Huwag lang po yung ilan, dapat lahat tayo engaged, lahat tayo involved pagdating sa soul winning. Amen? Outreach ministry. Kailangan po natin yan. Amin po, yun yung lagi kong ipinapaliwanag sa mga kabataan, sa mga nanay. Kasi po kami everyday, sinasabi ko sa kanila, isa lamang po yung aking leksyon na binibigay po sa kanila mula sa salita ng Panginoon. Para hindi po tayo mahirapan maglingkod sa Panginoon at para hindi po tayo mahirapan sa mga ginagawa po natin. Una, dapat maintindihan natin, para saan ba at para kanino ba yung ginagawa mo? At meron bang pagmamahal sa ginagawa mo? Alam niyo po, bakit marami Kristiyanong hirap na hirap maglingkod? Bakit marami Kristiyanong hirap na magpagamit ng buhay sa Panginoon? Dahil hindi po nila naunawaan kung para saan ba yung ginagawa nila. Kung maunawaan po natin kung para saan ba yung ginagawa natin, hindi tayo mahihirapan maglingkod sa Panginoon. Kung maiintindihan po natin kung para kanino yung ginagawa natin, hindi po tayo mahihirapan maglingkod sa Panginoon. At kung meron tayong pagmamahal sa ginagawa po natin, eh hindi tayo mahihirapan paglingkuran yung Panginoon. Yan po yung dapat malaman natin. Kaya po, ang motibo mo, ang dahilan mo, ay lahat para sa Panginoon. Kahit anong mangyari, walang makakapigil sa iyo na paglingkuran ng Panginoon. So pangalawa ng participation in supporting mission works is a serious offense. So hindi pakikilahok ay nagkakasala po tayo. Ngayon naman, pag suporta sa mga mission, ay ganoon din po, nagkakasala rin po tayo. Alam niyo po, yung mga ginagawa niyo po na magsuporta ng mga local missionary, ay nakaka-bless po yan, nakakahamon. Ako din po ay pangarap ko din po yan. Kasi, can you imagine, yung mga ginagawa nyo, anuman marating ng mga yan, bahagi po kayo doon. Kaya wag po kayong titigil, ang ganda po ng vision ng inyong pastor, pangarap po sa mga missionary dito. Samahan nyo po siya doon sa pangarap niya na yun. Yung kanyang pamilya, samahan nyo po sila, mangarap pa, na mas marami pang masuportahan para mas marami pang maabot ng banal na salita ng Panginoon. So some many not be able to go, but all can give and pray. Marami po sa atin. Alam mo, meron tayong mga busy man dito o busy woman na mga businessman. Maraming limited lang inyong oras para makahayo. Pero kung meron makapagbabahagi talaga tayo ng salita ng Diyos. Pero kung meron tayong mga kakayahan na humayo tayo. Pero hindi natin may tatanggi na minsan yung iba ay hindi makalabas. Hindi makapag-share ng bahagi ng salita ng Panginoon. But all can give and pray. Pwede tayong makasuporta. Pwede tayong panalangin natin sila. Yun po yung magagawa natin as a church. Letter A, supporting mission through giving. Siyempre, ang mission ay ang isang organization ay hindi gumagana ng walang financial. So yun po yung dapat na maintindihan natin. Na kahit wala po kayo doon sa lugar na sinusuportahan nyo, lahat ng mga mangyayari dyan, tagumpay niyan, bahagi po kayo doon. Kasama kayo doon. At alam niyo po, yung ginagawa niyo po na pag-support sa mga mission, yan po yung mukha ng mission ng Panginoon. At binibless po ng Panginoon yung mga mapagmahal sa mga kaluluwa. Bakit? Kasi sa pamamagitan niyo po ay nakakatulong po kayo sa mga missionaries.
Kaya po, i-bless kayo ng Panginoon. Whether you like it or not, pagpapalain ka ng Panginoon kapag gaganyan ang mentalidad mo. Pag mission-minded ka. Ano ang church niyo po ay mission-minded. Sabi po ng James 4:17, therefore to him that knoweth to good, do good, and do it is not, to him it is sin. So non-participation of gospel mission, non-participation of supporting mission is a serious offense. Mabuti po bang sumuporta sa mission? Mabuti po bang magbahagi ng salita ng Panginoon? Amen. Pag hindi po natin ginawa yan, sabi po ng James 4:17, kapag hindi natin ginawa yung mabuti, nagkakasala po tayo. Ayaw po natin magkasala sa Panginoon. Amen? Kaya makilahok po tayo dyan sa bagay po na yun. So, the power of the gospel. Mabilis lang po ito. Ano po, baka gutom na po kayo. Ano, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. So, what the gospel of God can give. Tingnan niyo po, yung pagsuporta niyo sa mga missionary, yung pagbabahagi niyo ng salita ng Panginoon, yung ginagawa niyo na ipakilala ang Panginoon. Ano yung nagagawa nun? Ano yung nangyayari doon? What the gospel of God can give. Ano ang may bibigay ng ebanghelyo ng Diyos? Una, a new relationship. Can you imagine? Kapag ipinakilala mo ang Panginoon, na siya ay nag-alay ng buhay, nagsakripisyo ng buhay, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo dahil sa pag-ibig sa iyo, sa pagmamahal niya sa iyo, na kahit hindi tayo karapat-dapat, minadapat tayo ng Panginoon, na kahit hindi tayo kamahal-mahal, minahal tayo ng Panginoon. Ano yung mangyayari dyan kapag sinashare mo yan? Magkakaroon siya ng bagong relasyon sa Panginoon. Naputol po ang relasyon natin dahil sa kasalanan. Pero dahil ipinakilala mo ang Panginoon, dahil sumuporta ka sa gawain ng Panginoon, yung mga tao ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Ako po, yung kanina ng aking testimonya, can you imagine? Lagi ko pang sinasabi, si Pastor Neil po, ang Panginoon po yung aking tagapagligtas. Pero si Pastor Neil po ang ginamit para ako ay maligtas. Para magkaroon ng bagong relasyon sa Panginoon. Can you imagine? Lahat po tayo dito. Kung gagampanan natin yung tungkulin natin na magbahagi ng salita ng Panginoon, baka mamaya may tawagin dyan bilang maging pastor. May tawagin dyan, baka missionary, Bible woman, maging worker ng church. Magkaroon ng bagong relasyon sa Panginoon. Kaya wag po tayong tumigil. Magbahagi ng ebanghelyo. What the gospel of God can give? A new relationship. Magbibigay po siya ng bagong relasyon sa Panginoon. We are reconciled to God through Christ. Tayo po ay nagiging tagapamagitan sa Panginoon. So, and all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Can you imagine, ikaw yung nagiging tulay para maduktong muli yung relasyon na naputol doon sa Panginoon. Ikaw yung bridge. Nasa iyo yung gospel na nabubuo sa relasyon ng tao at sa Panginoon. Pag pinagdamot mo yan, paano magkakaroon siya ng relasyon sa Panginoon? So be from enemies of children of God. Dati kaaway tayo ng Diyos dahil tayo ay hiwalay sa Kanya. Pero nung narinig ang ebanghelyo, yung kaligtasan, ay naging anak po ng Panginoon. Ang tawag po sa akin dati, batang demonyo. Nanay ko po, minumura ko. Kapatid ko, nagmumurahan kami, tututukan kami ng kutsilyo. Lagi po ako nakikipag-away, lagi ako sa barangay, sa police station. At hindi po ako nagsasalita ng walang mura. Gusto niyo pong sample? Yun lang, po. So from enemies to children of God. Dati tayo kaaway ng Diyos, pero naging anak tayo ng Panginoon. Dahil narinig natin yung gospel. Kung walang Pastor Ferdy, na nagbahagi sa atin ng mabuting balita, andito po kaya tayo ngayon. May relasyon kaya tayo sa Panginoon. Kung lahat, gagampanan po natin yan. Kaya nga po yung kaninang sinabi ko na, kung 70 tayo dito, at 70, nag-imbita ka, nagbahagi ka, tapos tumugol lahat yan, mapupuno po ito.
Basta gampanan natin yung assignment natin. Amen? Kaya wag po tayong lalabas ng simbahan na hindi tayo nakapag-desisyon na gampanan yung assignment natin na ipakilala ang Panginoon Jesucristo. Pangalawa, what the gospel of God can give? A new life. Hindi lang po yung bagong relasyon, kundi bagong buhay. Yan po yung Romans chapter 1 verse 6. Ito po yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya pag pinagdamot po natin yung gospel sa kanila, ay parang pinagdamot na rin po natin yung kapangyarihan ng Diyos na maranasan po nila. Sabi po kanina ng awitin, without God, we can do nothing. Kung wala ang Panginoon, wala po tayo dito lahat. Wala tayong relasyon, kawawa ang tao. Walang ibang pwedeng bumago sa buhay natin kundi ang Panginoon lamang. Ano po? At alam niyo po, yung sabi ni Apostle Paul, yung kanyang statement, na kung bakit hindi niya kinakaya yung gospel, ito kasi yung bumago sa kanyang buhay. Binigyan siya ng bagong buhay. Kaya kung ano man po yung meron ka, dahil yan sa gospel na narinig mo, a new life. Born again through faith. Tayo po ay pinanganak muli sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya huwag po natin ikahiya yung gospel. Siya po ay magbibigay ng bagong buhay. John chapter 3 verse 3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya kailangan natin ma-born again. Para ma-born again ng tao, kailangan po niya marinig yung gospel. Yung gospel po na yan, nasa iyo yan. Kaya maliban na magkaroon ng bagong buhay ang tao, dapat marinig po niya yung mabuting balita ng Panginoon. Rather be a fresh start, all things pass away. Dahil meron na siyang bagong buhay, dahil ipinangaral mo, dahil sumuporta ka, nagkaroon siya ng bagong buhay. A fresh start, all things pass away. Sabi yan, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away. Behold, all things are become new. Tulad ko po, ako po ay dating makasalanan. Pero nakilala ko po ang Panginoon ay nagsimula pong mabago yung aking buhay. Kaya mamaya, baka meron pa tayong mga bagay na hindi maisuko sa Panginoon. Meron pa tayong mga bagay na nagiging hadlang, nagiging barriers, nagiging harang para makagawa sa atin ng Panginoon. Saliksikin natin yung ating sarili. Na tayo ba talaga ay nandun sa Panginoon, natanggap natin yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya baka mamaya hindi tayo makapagbahagi ng salita ng Diyos. Baka mamaya hindi tayo makapag-imbita ng mga katao sa simbahan. Baka mamaya hindi natin magampanan na sumuportahan yung ating pastor. Yung kanyang yung gawain ng Panginoon. Baka si mamaya ay wala pa sa atin ang Panginoon. Wala pa tayong bagong buhay. Kaya hindi makakilos, hindi makagawa ang Panginoon. Kaya saliksikin po natin yung ating sarili. Tandaan po natin, ang nakakilala sa Panginoon ay may bagong buhay. Pangatlo, change lives. Bagong buhay at binagong buhay. Alam niyo po yung pagkilala sa Panginoon, yan po ay daan sa bagong buhay at pagbabagong buhay. Alam niyo po, napakahirap sa amin, para sa akin, na yung kultura ng simbahan ay mayakap ko agad. Kasi po, ang sa amin ay looban. Paglabas mo, may nagkakarapos, may nagtatouching, may nagte-text, may mga umiinom, may mga nanigalo. Para po kaming squatter. Lahat ng tao nandiyan, nagbo-boxing. Kaya yung kultura ng nakasanayan ko ay hindi po siya ganun kadali. Pero makikita natin doon kung paano bumago ng buhay ang Panginoon. Lahat po tayo, iba-iba ng orientation. Iba-iba po tayo ng background. Iba-iba po tayo ng kung paano tayo pinalaki. Pero bakit nandito po tayo? Dahil merong nagbahagi sa atin ng salita ng Diyos. Kaya kung bakit tayo po ay nandito. Kaya nga po lahat gagampanan natin, ilang buhay pa yung mababago. Ilang pang buhay ang mabibigyan ng relasyon.
ng bagong relasyon. Ilang pang buhay ang mabibigyan ng bagong buhay at pagbabago. Kaya dapat maging hamon po sa atin na huwag natin ipakawalan, huwag natin sayangin yung mga pagkakataon na ipakilala po ang ating Panginoon. The gospel transform character, priorities, and purpose. Yun po yung kwento ko kanina. Ako po ay mahilig mag-Santo Nood kasi gusto ko labas ang aking mga tattoo. Hikaw po ako. Ang hikaw ko po ay dalawa dito. Saka po sa dila, dati ay meron po ako. At hindi po ako sanay magsuot ng mga ganito. Pero katagalan, kasi ang Diyos hindi lang naman po panloob binabago sa atin. Pati panglabas. Binabago po ng Panginoon. Kaya po yan po yung dapat nating maintindihan. Na kung binago yung ating loob, siya naman po yung, pag nabago kasi yung loob natin, makikita yan kung paano ito sa labas. Makikita yan sa panlabas natin. Kaya po yan po yung gawa natin. Nakita niyo po yung, meron pa magkakaila dito na wala ang mga pera yung mga yan? Tingnan nyo nga, napaka-formal, napaka-decente. Di ba? Ibig sabihin, hanggat may magagawa tayo para sa Panginoon, huwag yung mga leftovers lang. Dapat yung best para sa Panginoon. Ano? Kung talagang kaya mong ibigay yung kakayahan mo para sa Panginoon, even sa pananamit mo, minsan lang ako sasambay, bibigay ko na yung 100% para sa Panginoon. Kasama yan sa binabago sa atin ng Panginoon. Hindi lang panloob, hindi lang pananalita, hindi lang pag-iisip, kung hindi pati yung pang-anyong panglabas po natin. Kung praktikalan lang, halimbawa tinawag ka ni Congressman Emen o ng Presidente, malamang bibili ka pa ng bagong damit para lang umarap sa kanya. Tama? Ano? Yun yung reality. How much more pa sa Panginoon? Dapat laging best para sa Panginoon. Yung leftovers, sa rep lang mo yan, sa basurahan lang yan. Huwag natin ibigay sa Panginoon. Huwag yung tira-tirang oras lang. Dapat ibigay po natin sa Kanya lahat. Seek ye first the kingdom of God. Ano? Lagi po natin unahin ang Panginoon. Walang nalugi, walang nanlumo, walang bumagsak na inuna yung Panginoon. Mangyayari lang yung pagbagsak at kawalan kapag kinalimutan mo yung Diyos. At tandaan niyo po, walang taong busy. If you know your priorities, hindi ka magiging busy. Kung priority mo yung Diyos, kahit ano gawin mo, hindi ka magiging busy. Kasi alam mo siya yung priority mo. Diba? Ganun din po sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kaya walang taong busy. Alam niyo po, yung mga estudyante, pag galing po nila ng school, naka-uniform pa yan. Mag-outreach kami, mag-visitation kami, mag-Bible study kami. Yung mga trabahador, nagdi-deliver yung iba dyan, yung iba, pag galing sa trabaho, gagawa kami sa kapilya. Kaya walang excuse pagdating sa gawain ng Panginoon. Huwag na tayong, palasak na yung mga Kristiyano puno-puno ng dahilan. Tanggalin na natin yan bilang isang mananampalataya. Mag-matured na tayo. Pagdating sa Panginoon, dapat go lang. Walang hadlang. Kung yan ay para sa gawain ng Panginoon, huwag na tayong humadlang pa. Tulad ng ginagawa po ng inyong pastor. Lahat po ng kanyang ginagawa ay para sa gawain ng Panginoon, para sa kapurihan ng Panginoon. Suportahan po natin. Paalagaan po natin, itulak po natin. Mas bigyan pa natin ng pangarap na mas mangarap pa. Na mas marami pa kayong masuportahan. Mas marami pang makapakinig ng mabuting balita. The gospel transform character, priorities, and purpose. Kung dati hindi natin priority yung Panginoon, dapat lang mag-decision ka ngayon na dapat siya yung maging priority ng buhay mo. Kung dati walang direction yung buhay mo, kasi lagi natin tinitingnan, ang motto po namin doon sa church, pag may bisita, kausapin nyo agad, baka mamaya may talento yan. Turuan nyo ng music, turuan nyo, i-fellowship nyo lahat. Kasi pagka naghahanap tayo ng purpose, ano ba yung purpose ng buhay natin? Yung main design ng purpose natin is to glorify God, to serve God, and then to love God. Yan po yung purpose ng buhay natin. Pero lahat ng tao, sabi nila, find your purpose. Pag nahanap mo na yung purpose mo, na-discover mo na,
Paano po ba natin, Pastor, malalaman yung purpose natin? Halimbawa, tayo po, hindi naman tayo lahat dito mananampalataya. Paano natin malalaman yung purpose? Pag nakilala mo yung Panginoong Jesucristo, nalaman mo na yung layunin ng buhay mo para sa Panginoon yung buhay mo. Na-discover mo na. Ngayon, i-develop mo. Palaguin mo yung buhay mananampalataya mo. And then, pag na-develop mo na, deploy mo na, paggamit mo na sa Panginoon. Yung choir, ang choir po, hindi lang pang-iilan. Huwag mong bulungin yung boses mo, paggamit mo sa Panginoon. Kesa ang kalaban ng gumamit. Mas maganda, Diyos na lang, napurihan mo pa. Ang sarap ngayong, ako po yung lang i-encourage ko sa mga tao. Wag lang tayong maupo, dapat makibahagi tayo. Alam niyo po, walang ibang magmamalasakit sa gawain ng Panginoon kung hindi kayo po. Wala nang iba. Walang magmamahal. Yung mga tagalabas, mga hindi mananampalataya, hindi naman po nila mamahalin yung gawain ng Panginoon. Hindi naman po nila papahalagahan yan. Sino po yung magpapahalaga dyan at sino po yung magmamalasakit? Kayo pong mga nandiyan. Yung choir, hindi lang naman po pakiilan yan. May mga music team. May mga kakayahan kayo na pwedeng paggamit sa Panginoon. Paggamit po natin. Huwag natin sayangin yung pagkakataon na mapagbigyan po natin ng talento yung Panginoon. Tandaan po natin, isa lamang po yung buhay natin. At lilipas ito. Pero yung mga bagay na ginawa natin sa Panginoon, yun po yung mananatili. Huwag kang pumayag na habang buhay ka na lang bang walang gagawin sa Panginoon? Mauupo ka na lang ba dyan? Manonood ka na lang ba? Ba't hindi ka makisama sa kanila? Amen? Ano po? Tulungan niyo po. Alam niyo po, para mapalakas niyo ang inyong pastor at ang bawat isa, kailangan bawat isa makita na sila yung nag-i-involve, nagpa-participate, nakiki-operate. Testimonies become living proof of God's power. Yan po yung pagbabagong buhay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po yung buhay natin, siya ay buhay na patotoo na mensahe ng Panginoon. Na kahit hindi ka nagsasalita, naniniwala sila sa iyo. Bakit? Kasi nakita nila yung pagbabagong buhay. Dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Pangapat, bagong pag-asa. Bakit po maraming nagsusuicide? Maraming kumikikil ng kanilang buhay. Dahil sa kawalan ng pag-asa. Can you imagine, kapag nagbahagi ka ng salita ng Diyos, alam niyo po doon sa ating lugar sa Papaya, meron po kami na-encounter na 12, 13 years old, meron ng anak. Hindi na nakapag-aaral. At meron po akong binabible studyhan doon. Mula nung bata, namatay yung kapatid niya, suicide. Sa pressure. Yung kapatid niya, hindi na po lumabas ng bahay. Puro sa loob na ng computer. Ang hirap makipag-usap. Tapos ganun yung kanilang background dahil merong yung kabal niya ay nagpakamatay. Bakit po niya nagawa yun? Kasi sa kawalan ng pag-asa. Maraming stress, maraming depressed, maraming walang pag-asa na nung nakarinig ng mabuting balita ng ginawa ng Panginoong Jesucristo na inalay niya yung buhay niya para sa tao, nakikilala sa sampalataya sa Kanya, ay nagkaroon po ng pag-asa na bago yung buhay. Baka mamaya, meron tayong mga kaibigan na hindi natin alam yung kanilang pinagdadaanan, katrabaho, kaklase, kapitbahay, kapamilya, na walang pag-asa. Pero ipinakilala mo ang Panginoon, nagkaroon ng pag-asa. Huwag mong ikahiya yung mabuting balita. Amen? Kailangan nila ng bagong pag-asa. Ang bagong pag-asa, nakapagbibigay po niyan ang Panginoon. Hope that anchors the soul. Ito po ay angkla ng ating soul. In Hebrews chapter 6 verse 19, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil. Kaya nga, ito yung magbibigay ng pag-asa. Kaya pag hindi mo ibinahagi ito, yung mabuting balita, pinagkait mo sa kanila na magkaroon ng bagong pag-asa. Kung ikaw mayroong bagong pag-asa dyan, huwag mo na may pagkait na bigyan din sila ng bagong pag-asa na kagaya ng meron ka. Assurance of eternal life. Yan yung pag-asa natin. Na kahit nag-uulam ka ng asin, na kahit nag-uulam ka ng kape,
Kahit anumang hirap naranasan mo din sa lupa, mag-iisip ka, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng lahat. Yung problema hindi naman nawawala. Nandiyan na palagi. Yung mga pagsubok, yung mga bagyo sa buhay natin, ang nagpapatibay sa atin ay yung nagbibigay sa atin ng pag-asa na kahit anumang daanan natin dito sa lupa, merong buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Yun po yung pag-asa na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Na pag-asa na, hindi tayo pupunta ng apoy ng impyerno. Hindi tayo magdudusa doon. Kasi meron tayong pag-asa na nakamit mula doon sa salita ng Panginoon nung napakinggan natin yung mabuting balita. Bigyan mo ng pag-asa yung ibang tao. Amen? Ipakilala mo si Kristo. So in Titus 1:2, in the hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Ito yung pag-asa ng buhay na walang hanggan. And then last, a new perspective. Bagong pananaw. Hindi lang bagong relasyon, hindi lang bagong buhay, hindi lang pagbabago ng buhay, hindi lang pag-asa, kundi merong bagong pananaw. Kung dati wala yung sa kanyang pananaw na walang pakialam sa mundo, walang pakialam sa paligid, walang pakialam sa mga tao, pero nakilala niya yung Panginoon na bago yung kanyang pananaw, na bago yung kanyang kaisipan. Dapat yan po ang mangyari sa atin. Kung dati wala tayong kahilig-hilig makinig ng mga musika makalangit, dapat ngayon nakakilala ka sa Panginoon, dapat wala nang mas hihigit at mas tatamis sa iyo sa pakikinig ng mga makalangit na awitin. Dati wala tayong interest na makinig ng salita ng Diyos. Pero nung napakinggan mo yung mabuting balita, nagkaroon ka na ng pagnanasa. Dati hindi ka nananalangin. Alam niyo po yung nagbibigay ng lakas sa church, yung prayer meeting. Ang sakit sa ating mga lahat ay yung pinakamahalaga, yung pa yung nakakalimutan natin. A prayerful church is a powerful church. Pag mas maraming nananalangin, mas makapangyarihan po ang nabibigay po niyan. Kaya kung meron lang tayong, available naman tayo para dalawan yung prayer meeting, puntahan po natin. Suportahan po natin. Wag lang yung iilan, wag lang si pastor, wag lang yung kanyang pamilya at iilan. Dapat lahat tayo nakasuporta. Even po sa church, yan po yung tinuturo ko sa kanila. Pag galing mo na yung school, ano gagawin mo? Magse-cellphone. Gagala. Tayo pag galing mo trabaho, ano gagawin mo? Wala ka rin naman din gagawin. Ba't hindi mo pa ibigay sa Panginoon? Minsan lang naman yan. Alam niyo po, yan po yung vital ng lakas ng church. Prayer meeting. Yung dating wala tayong gusto dumalo ng prayer meeting, pero nung nakilala mo yung Panginoon, gusto mo na nakikipag-fellowship sa Kanya. Gusto mo na nakikipag-fellowship sa kapwa mo sa pamamagitan ng panalangin. Paano ba? Alam niyo po yan, two-way communication. Kung gusto mong kausapin yung Panginoon, manalangin ka. Pero kung gusto mong kausapin ka ng Panginoon, mag-aral ka ng salita ng Diyos. Baka mamaya, kaya hindi nababago yung pananaw natin kasi hindi natin pinapahalagahan yung pananalangin. Yan po yung nakakapagpabuhos ng ating buhay . Alam niyo po, yung prayer meeting, siya po yung generator ng church. Kaya kapag pinabayaan po natin yung prayer meeting, parang pinabayaan mo na, sila na lang din dyan. Wala ka na bang kailangan ipag-pray? Kompleto ka na ba sa buhay? Perfecto ka na ba? So kung sa tingin mo kailangan mo ng panalangin, huwag natin pabayaan yung pagtitipon ng panalangin. Nabago na yung pananaw mo. Dahil nakilala mo yung Panginoon. Ngayon, kumusta yung pag-aaral mo ng salita ng Diyos? Baka mamaya kaya hindi tayo makapagbahagi ng salita ng Diyos kasi hindi natin alam kung paano ibabahagi. Andiyan si pastor, andiyan si Ma'am Neng, andiyan yung mga workers, andiyan yung mga preachers. Ba't hindi tayo magtanong sa Kanya? Ba't hindi tayo magtanong sa kanila, ano ba yung mga pwede natin gawin para maipakilala ang Panginoong Jesucristo? And then, magsikap po tayo sa sarili natin. Baka mamaya, lilipas yung taon, o lilipas yung linggo, na dito lang tayo sa church nakakabasa ng salita ng Panginoon. Napaka-irresponsible po natin pag gano'n. Hindi na bago yung ating pananaw. Alam niyo po, pag naintindihan po natin yung benepisyo,
Sila sir, ayan, nag-ano sila ng mga cars. Lahat dito ay merong sasakyan. Lahat po, alam ko po sa inyo, lahat kayo ay merong mga insurance. Bakit kayo kumukuha ng insurance? Kasi alam nyo, sa darating na panahon, merong benepisyo. Tama? Alam mo, may benepisyo ka makukuha. Nag-SS ka, nag-PhilHealth ka, may mga benepisyo yan. Pag naintindihan din po natin yung paglilingkod natin na ginagawa, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, pag naintindihan mo yung benepisyo niyan, ikaw din yung magbe-benepisyo dyan. Ikaw yung makikinabang dyan. Sa pananalangin, ikaw din yung magbe-benepisyo dyan. Kaya wag po natin sayangin yung mga bagong pananaw. Seeing life through eternal lenses. Dapat makita po natin yung buhay na una walang hanggan, na yan po yung dahilan kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao, nag-alay ng buhay para bigyan tayo ng kaligtasan. Namatay sa krus, tiniis lahat ng sakit. Can you imagine? Lahat ng bagay na yan, tiniis ng Panginoon para sa iyo. Tapos, parang wala lang sa atin yung buhay pagiging Kristiyano. Bakit ba tayo natawag na Kristiyano? Kasi nakilala natin ang Panginoong Jesucristo. Yun ang bumuo sa atin. Kaya dapat magkaroon tayo ng bagong pananaw. Na dati wala tayong pakialam sa gawain. Dapat ngayon, Pastor, ano ba yung gagawin natin? Ma'am, ano ba yung matutulong natin sa gawain ng Panginoon? Dati wala kang pakialam. Dapat ngayon meron na. Kasi nakilala mo ang Panginoon. Living not for self, but for the glory of Christ. Dati gusto mo yung napaka-selfish mo. Yung wala kang pakialam sa gawain, wala kang pakialam na nangyayari sa church. Pero nakilala mo yung Panginoon, meron ka ng pakialam sa gawain. Yung ayaw mo nang naiiwan ka. Yung ayaw mo nang hindi ka kasama. Dapat ganyan po yung maging mindset natin. Huwag yung makamundong kaisipan. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, be not conformed, huwag tayo makiayon sa takbo ng sanlibutan. Be transformed by renewing of your mind. Magbago tayo sa pamamagitan ng pananaw natin. Paano mababago yan? Sabi po ng Colossians chapter 3 verse 2, ilagak natin yung ating kaisipan sa mga makalangit na bagay. Alam niyo po, lahat, I'm not saying na hindi masamang mag-aral. Maganda po mag-aral. Pero kung sa pag-aaral, kaagaw dyan ng Panginoon, hindi nagiging maganda yan. Sa trabaho, magandang trabaho, kailangan natin yan. Pero sa trabaho, kapag napapabayaan ng Panginoon, nababago yung pananaw mo, hindi rin po maganda yan. Mas pagka nabago yung pananaw mo sa pag-aaral, nakasama dyan ang Panginoon sa trabaho, nakasama yung Panginoon dyan, mas lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I but Christ liveth in me. Yung hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Ang Panginoon namatay para sa atin. Mabuhay naman tayo para sa Kanya. Amen? Amen. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Yung nagbigay ng buhay sa atin. Wala naman karapat-dapat sa buhay ng Panginoong Jesucristo ka dito eh. Wala po makapagsasabi, ako pastor, dapat lang akong bigyan ng... Wala po makapagsasabi niyan. Lahat tayo ay marumi sa paningin ng Panginoon. Pero salamat kasi binigyan niya tayo ng pagkakataon na magkaroon ng pananampalataya sa Kanya at nagkaroon ng kaligtasan. Namatay ang Panginoon para sa atin, mabuhay tayo para sa Kanya. Every time na meron tayong pagdadaanan, alalahanin natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Naghihirap ka, alalahanin mo yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kapos ka, malungkot ka, marami kang pinagdadaanan, alalahanin mo yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Takot ka magbahagi ng salita ng Diyos, takot ka sumuporta sa gawain ng Panginoon, takot ka maglingkod sa gawain ng Panginoon, alalahanin mo yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Lahat yun ginawa niya para sa iyo. Kaya bakit ikakaya ang Panginoon? Amen? Yan po yung kayang ibigay ng gospel. And now, what the gospel of God? A new relationship, a new life, a changed life, a new hope, a new perspective. For our closing, do not just receive the gospel. Wag lang yung dapat natanggap natin yung gospel.
Release it. Ibahagi rin natin ito. Huwag tayong maging madamot. Don't just pray. Huwag lang tayong manalangin lang. Mag-participate tayo through giving. Sumuporta tayo sa gawain ng Panginoon. Sumuporta tayo sa gawain ng Panginoon dito sa kanyang lugar. Sa pastor natin. Suportahan natin. And then, don't wait. Huwag lang tayo magantay na kung kailan lang may pupunta dito. Gumawa tayo ng paraan. Mag-imbita ka, mag-akay ka, mag-soul winning ka. Huwag lang tayo maghintay. Go and make disciple. Wala tayong madi-disciple kung wala naman taong mga dadating dito. Last, for our final verse. Ito po ay istorya. Ano po, dito sa mga leprosy friends. Ano po? Basahin po natin. Sabi yan, and there were 4 leprous men. Meron pong 4 na ketongin. Pagka kasi may ketong ka na, naka-isolate ka. Matinding sakit po yan. At the entering in of the gate, and they said unto one another, why sit here until we die? Sabi niya, wala na ba tayong gagawin dito? Maupo na lang ba tayo dito? Mamamatay na lang ba tayo dito? Ano, mamamatay tayo sa gutom? Mamamatay tayo na wala tayong gagawin? So why sit here until we die? Next verse. Bago po natin if we say we will enter into the city, then the famine is the city, and we shall die there. Ano? Dahil kagutuman. Sabi nila, pag hindi tayo pumunta doon, mamamatay tayo sa sobrang gutom. Pati yung kanilang kababayan. Sabi yan, and if we sit still here, we die also. Kapag naupo na lang tayo dito, mamamatay na lang tayo. Kapag wala na tayong ginawa. Now therefore come, and let us fall unto the host of Syrians. If they save alive, we shall live. And if they kill us, we shall but die. Sabi niya, kung mabubuhay tayo, ay mabubuhay tayo. Kung mamatay tayo, mamatay tayo. Pero mahirap yung mamatay na wala kang ginagawa. Verse 5. And they rose up in the twilight to go unto the camp of the Syrians, and when they were come to the uttermost part of the camp of Syria, behold, there was no more there. Walang tao doon. Naabutan nila, walang tao doon. And the verse 6, for the Lord hath made the host of the Syrians to hear a noise of chariots and a noise of horse, even the noise of a great host, and they said unto one another, to the king of Israel, hath hard against us the king of the Hittites and the kings of the Egyptians to come upon us. And then sunod, verse 7, wherefore they arose and peeled in the twilight and left their tents and their horses and their asses, even the camp that it was, and peeled for their life. Tapusin na po natin. Verse 8, and when these lepers came to the uttermost part of the camp, they went into the tent and did eat and drink and carried tents, silver and gold and raiment, and went and hid it and come again and entered into another tent and carried tents also and went and hid it. Last verse. Then they said one to another, we don't well. This day is the day of good tidings, and we hold our peace. If we tarry will the morning light, some mischief will come upon us. Now therefore come, that we may go and tell the king household. Alam niyo po yung word na, sabi niya, hayaan na lang ba natin na tayo ay mamatay dito? Wala na ba tayong gagawin? Ano po yung kanilang ginawa? Nung sila po ay pumunta doon, naabutan nilang walang tao. Kaya kumain sila doon, uminom sila, at dinala nila yung ibang mga kagamitan doon. And then nakapag-isip sila, sabi nila, bakit tayo lang? Bakit hindi natin tawagin sila, dalhin sila, na makakain din sila? Ano po yung naging motto nila? Why sit here until we die? Maupo na lang ba tayo? Mamamatay lang tayo? Wala tayong gagawin? Ganon din po sa atin, church. Mamamatay na lang ba tayo dito nakaupo?
Tatanda tayong Kristiyano na wala man lang tayong naibitang kaluluwa sa Panginoon, wala tayong nalapit sa Panginoon, na ang tagal-tagal na nating mananampalataya, pero hindi pa rin tayo umuusad bilang mananampalataya. Kulang pa rin yung kaalaman natin sa salita ng Diyos. Hayaan mo na lang bang makaupo ka dyan? Na hindi mo makagawang magbahagi ng salita ng Diyos, hindi mo magawang makapagsuporta dito sa gawain ng Panginoon, sa iyong pastor, hindi ka makatulong sa mga gawain, hayaan mo na lang bang maupo ka dyan? Wala ka na bang gagawin? Ito yung panahon na kailangan naman natin tumayo at lumabas. Are you just sitting or are you standing? Maupo ka na lang ba? O ikaw ay tatayo? Why sit here until we die? Get up and go. Amen. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. At tayo po ay mananalangin. Tayo po lahat ay magpumikit.